Guys, for today's video, hindi naman to bago na. However, hindi kasi ako madalas tumatambay dito sa TikTok. And hindi naman din ako bumibili or nag-online shopping dito. Kung nasusubaybayan nyo ako dito sa channel ko, ang madalas na ginagamit ko as my online e-commerce platform ay si Shopee. Then, sumunod na lang siguro nababanggit ko sa inyo si Lazada kasi from time to time, mga once in a blue moon, order ako sa kanya. And then, si TikTok. Hindi ako masyado talaga fan ng TikTok shopping. So, kaya hindi ko to ganun ginagamit. Nagkaroon lang siguro na habang nag-scroll ako, may nakita ko na kailangan ko pang gym, which is binili ko, and then, nakalimutan ko na siya. Meron tinatawag ditong TikTok Pay Later. And ito yung gusto kong pag-usapan natin kasi parang kakaiba yung scenario sa akin. Tipong, hindi ko naman talaga ginagamit ang shopping sa TikTok, pero na-approvean ako ng TikTok Pay Later. Paano nangyari yan? Well, tara, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So, na-mention ko na nga sa inyo during the intro of the video na hindi ko talaga ginagamit. To tell you the truth, siguro umorder ako ng isang beses and then, yun nga, may nakita kong gamit pang gym. Then, tinatamad na akong pumunta sa Shopee para hanapin yung same item. Kaya, doon na lang ako umorder kay TikTok. And then, eventually, dumating, and yun na nga. Ang pag-usapan nga natin is TikTok Pay Later. Papakita ko sa inyo na, under shopping, tapos orders. Dalawa lang talaga ang order ko ever since. October 15 pa, last year. Tapos, recently lang, March 29, itong gamit ko nga sa gym. Which is, sobrang baba ng ginastos ko. 61.90 pesos. 206. All of this, binayaran ko siya through my card. Okay. Ang usual kasi dito, itong mga nagpapautang na to na pay later is tinitingnan talaga nila kung gaano ka-frequent bumili dito sa shop nila. Kaya makikita nyo sa Shopee kung madalas yung ginagamit yung Shopee, nagkakaroon kayo ng temporary increase sa S-Pay Later, and then yung iba, permanent increase, etc. So, ganun din naman. And ganun din kay Lazada. So, hindi ko talaga inaasahan to dahil wala naman talaga akong balak masyado umorder or tumambay dito kay TikTok. Pero nagulat ako nang nakita ko merong option na pay later dito sa aking shop. So, medyo na-curious ako and then, sinubukan ko mag-apply. So, papakita ko siya sa inyo ngayon. Nung nakita ko may pay later na button dito sa cellphone ko, clinic ko yung pay later. Tapos, ito yung nag-prompt sa akin yan. Credit limit up to 50,000 pesos, TikTok Pay Later, no down payment, pay within 45 days. Ano ibig sabihin ng no down payment? Ibig sabihin, wala kang initially na babayaran daw kaagad within 45 days. Which is, meron bang ganito sa S-Pay Later at saka sa Last Pay Later? Parang wala rin naman. So, parang hindi okay naman na i-highlight na yon. Anyway, up to 12-month installment, choose a payment plan that suits you. And fast approval, get verified online in just 3 minutes. Ito daw yung steps. Verify your phone number and add your information. So, before natin i-check yung check my credit limit, so TikTok Pay Later daw ay provided by Street Corner Lending or si Akulaku. May SEC registration na yan. Or pwede rin daw si WeFund Lending Corporation or si One Hand na may SEC registration din na yan. And or si Neuron Credit Financing Company which is si Atome na may SEC registration din na yan. Okay. So, tatlo pala ang nagpa-fund dito kay TikTok Pay Later. Okay, click natin yung check my credit limit. Pagka-click natin check my credit limit, ito yung phone number niya na registered ko sa TikTok. Pero kung hindi yan yung phone number nyo, pwede nyo baguhin sa ilalim. Pero sa akin, yan yun. So, click continue. Nag-prompt siya. Sabi niya, we need your consent to continue. By continuing, you acknowledge that Pay Later is provided by WeFund Lending Corporation or One Hand and agree to their privacy policy. So, dito pa lang naka-assign na pala sa akin IC One Hand. So, click natin yung continue. So, ito na yung steps. Verify your number. So, na-verify na. And then, maglagay na lang daw ako ng additional information. So, again, click natin yung continue. Pinapa-verify ni One Hand yung ID natin. So, kung meron na kayong account kay One Hand, and okay naman ang credit standing sa kanila, hindi kayo nalilate, etc. As in, maayos yung credit history nyo kay One Hand, use the same cellphone number na ginamit nyo para mas mataas yung chance of approval nyo. So sa akin, dahil meron na nga akong One Hand account and maayos naman yung credit standing ko with them, so ilalagay ko lang yung information dito na i-cross-check nila sa database nila. So kung ano yung ID na sinabmit ko kay One Hand, yun din ang gagamitin ko dito. So driver's license sa akin. So
continue na natin. Now, facial verification na lang yung kailangan. And then, wala na akong kailangang i-attach na ID kasi meron naman record na si One Hand. So, yun nga, i-cross-check na lang yung itsura ko at saka yung ID kung ako ba talaga yon. After that, ito, reviewing credit will send a message to your inbox once we confirm the result of your credit review. After 2 minutes, yata 2 to 3 minutes, nakita ko na TikTok Pay Later, credit available is 8,000. You're ready to shop with TikTok Pay Later. Shop now with 8,000 credit. Pay later on the 15th of each month. So, every 15th daw. Okay, so ang gusto kong i-highlight dito ngayon sa inyo with the application and approval, lalo na kung si One Hand ang magpo-provide sa TikTok Pay Later nyo at meron na kayong account with One Hand. Napaka-seamless ng application kasi ang kailangan mo na lang dyan, yung type ng ID and ID number plus yung facial verification. And i-cross-match yan ni One Hand sa kanyang database and kung makita na in good credit standing ka, magkakaroon ka kaagad ng result and available credit to borrow with TikTok Pay Later. Ngayon, gusto kong malaman natin kung how much is the interest rate being charged by TikTok Pay Later kapag doon ka mag-shop sa kanila. Okay, so select tayo ng isang item dito. So 137 pesos. Ayan, so total lang 137 pesos. Tapos ayan, may TikTok Pay Later. So sabi dito, ang 1 month daw ay 142.48 pesos. Ang 2 months ay 73.98 and then ang 3 months ay 51.15. So, kung i-calculate natin to, so 142.8 minus 137, ito daw yung interest niya is 5.48 pesos in 1 month. Tapos, yung 5.48 pesos, i-divide natin dun sa principal amount which is 137, lalabas na 4% ang interest niya per month. So, yung 4% na yun ay nagkakalaga ng 48% per annum. And then, syempre, once you go longer, like 3 months, mas tumataas yung interest na binabayaran mo. But let's calculate then yung 3 months. Sabi dito, 51.15 times 3, 153.45. I-minus natin yung principal na 137. Merong 16.45 pesos na interest. I-divide natin yan sa 137. Lumalabas na 12% for 3 months. And then, i-divide natin sa tatlo. Same naman na 4% per month. Just a quick comparison lang ha. Ito yung experience ko. Kay Shopee, ang SPay later niya ay nakakalaga ng 3.5% per month. Sa Lazada naman, nasa around 3.9% or almost 4% na rin. With just that quick comparison, makikita naman natin kung sino ang nag-o-offer ng lower interest rate. But this brief comparison na ginawa natin is subject pa rin yan sa credit standing nyo. Meaning, if medyo mapangit ang credit score nyo, mas mataas ang interest na ipapataw sa inyo. But as an average, ganito po yung interest rate na pwede nyong matanggap. Okay, for our question of the day, nakita nyo kung gaano kadali yung naging application ko with TikTok Pay Later na hindi ko naman kinailangan na mag-provide ng ID, just the ID number and yung facial verification ko. So napakadali, di ba? With other countries, ganito na rin actually yung sistema eh. Kunyari, kung gusto mong mag-loan, dadala ka lang ng isang ID mo, pupunta ka sa bank and then makakapag-apply ka na and malalaman mo na rin kaagad kung pasado yung loan mo. I think ganito sa Korea, sa Japan. Yan. So with that, nagganon kadali because meron silang sistema in place. Sa tingin nyo ba, kaya ng Pilipinas na umabot sa ganyang sistema? O kung hindi, ano kaya yung nakikita nyo magiging reason kung bakit hindi umuusad ang sistema natin? Well, ilagay niyo yan sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Yoon Shin at Yoon Shin. Sabi niya, hello po Sir Pat, pa-shoutout po, Sian Cubs ng Santo Tomas, Davao del Norte. At Yoon Shin, Sian Cubs, shoutout po sa inyo. Thank you so much po sa panonood at pananatili nyo dito sa channel ko. Maraming salamat. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!